To give insights into the signed 2026 national budget, we have political strategist Malu Tikia. Good morning, ma'am. Thank you for joining us again. Good morning. Ma'am, audio po. Yeah, let's try that again. Good morning. Good morning, Yan. Angela and Diego. Yeah, Magandang thank umaga you. sa inyong mga tagapakinig. All right. Well, we'd like to get your insights. First of all, let's start off, ma'am, with the 2026 budget. How confident are you that this is one of the best daw? And one of the cleanest, one of the best, cleanest, and most efficient crafted? Siguro, Diego, yung best and cleanest, malalaman natin yan habang rino-roll out, ini-implement yung budget. Kasalukuyan, hindi pa natin nakikita. We haven't seen the final, the final GAA assigned. And DBM has not released the final veto message to Congress. So we need those things in order to finally check whether indeed it is the cleanest, no? Yes. When you say it's the cleanest, by document probably, but nakita naman natin in 2025, it was the implementation that got the worst part of the deal. Oo. Okay, so ang pinag-uusapan dito talaga yung unprogrammed funds na for others, yung critics na nagsasabi, pampalubag loob lang daw, no? Because anything under any form of unprogrammed funds or appropriations ay unconstitutional. So si Congressman Erice is going to challenge it before the Supreme Court. What do you have to say to that? I agree with Congressman Erice. Finally, let's put to stop the legislation of unprogrammed appropriations. Ano ba yung unprogrammed appropriations? Ito ay walang revenue measure. Tatandaan natin, ang budget natin is 6.8 trillion. Ang revenue na magpopondo dito ay 5.26 trillion. So may kakulangan. So paano mo mapupuno yung unprogram kung ang revenue measures mo ay ganoon, no? Pangalawa, ang program rini-release lamang kung napopondohan. Yes. Wala namang certification from the Treasury na nagsasabi ito ang katapat na pondo niyan. So nag-agree ako doon sa pag-test nung unprogram. Nagsimula ang unprogram ng 1989, nung panahon ni Presidente Cory Aquino. Napakaliit lamang noon. Pero lumaki at lumala ito nung 2025. We spoke yesterday, ma'am, with the Congress. Was it yesterday, no? Yes, Congressman Valeriano. And we asked him about his, of course, yung take niya on unprogrammed funds. Sabi niya, he's for the unprogrammed funds to remain there. Case in point, sabi niya, pag nagkaroon ng emergency beyond yung, for example, calamity funds, mas maganda naka-ready na daw yung unprogrammed funds para hahanapan na lang ng pondo kaysa maghihintay pa daw, I think he said October, para magkaroon ng supplemental budget. So ano po yung take nyo doon? Alam mo, Diego, mas gugustuhin ko magkaroon ng supplemental budget. Kasi by that time, alam mo kung meron bang revenues, meron bang pondo o wala. Pangalawa, hindi naman totoo na yung pag nagkaroon ng disaster, walang pondo. Sa kasulukuyang budget, merong 3.6 billion na para sa risk. Yun yung isa sa hindi vinito ng Pangulo. Pangatlo, ang presidente ay may confidential and intelligence fund. Yung intelligence fund, din naman yan subject sa COA. Karamihan ng presidente, pag nagkaroon ng disaster, yung intelligence fund ang binubunutan ng pondo para mapondohan. So, kung tama ang iyong paggastos, tama ang iyong pag-release, hindi mo ginagamit ang pondo ng bayan para sa patronage politics. Meron at meron na pondo para dyan sa mga disasters. Tsaka isa pa ho po na nabanggit is, for example, yung mga defense or aid assistance, foreign aid assistance, like in terms of military equipment and units na hindi daw na-announce naman kaagad at the start of the year. Minsan biglaan na lang sasabihin ng US, meron kaming surplus, baka gusto nyo kunin. Paano daw pag ganun, maghihintay na naman daw ng, of course, yung sinasabi niya, magkaroon sang supplemental budget para sa mga ganun pong senaryo. Diego, mabuti na banggit mo yung sa modernization ng AFP, Yes. no?
isa sa mga line item na hindi niya vinito ay yung Revised Armed Forces of the Philippines Modernization. Ang total niyan 50 billion, no? Yeah. Pero ang kakatawa, meron tinatawag na SRF, kung saan ginagamit yung standby yung fund na yun, no? Kung saan gagamitin rin para sa AFP modernization. So technically, ang AFP modernization received 90 billion. So hindi totoo yan sinasabi ni Congressman Valeroso, baka hindi niya alam ang pahina ng budget at kung paano nagawa yon dahil meron na pondo para doon, no? Ang nalulungkot lamang ako, at ito ay minention ni Senator Gatchalian kahapon, dalawang line items para sa foreign assisted projects kinancel. Yun ay pambayad sa utang natin sa dalawang Japanese companies Yes. na kailangan bayaran, utang yun no? Yes. Hindi ko alam kung polisiya ng gobyerno na hindi na tayo magbabayad ng utang. Masama yun kasi kaya, nung sinimulan ko, may budget, may revenue, may kakulangan. Which means uutang tayo. Yes. So kung yung dalawang item na yon na vinito, ay kasama sa veto, ay hindi mare-restore o hindi Mabibigyan ng pondo. papaltan, i-bypass yung veto ng Kongreso, lalabas na meron tayong kinauutangan na hindi natin mababayaran. Oo. Ang alarming doon, no? Parang wala na ang Build Better More. Oo. Bakit? Kasi alam mo, ang infrastructure is multiplier effect yan. Yeah. So kung yung foreign assisted projects, ilan lamang yung inaprubahan, pa-delay ng pa-delay, yung mga nasimulan na hindi matatapos by the end of his term, na kailangang ayusin ng susunod na administration. Kasi tinan mo yung subway, yung North Rail. Yes, oo. So lahat yan nakaambang gumagalaw, pero pag nawalan ng pondo, titigil. Paano yung commitment natin sa international community? Right. And yun nga po, ang isang concern nga din po ni Senator Win Gatchalian dyan ay makamalaman nga daw ng buong mundo that we have already promised pero di natin yun tinupad. So I was wondering, ma'am, no, kung ito po ay vinito nga ng Pangulong Bongbong Marcos, ibig sabihin po ba hindi ito kasama sa kanyang mga priority list? At hindi niya Oo, po... lumalabas ganun, Angela, no, na iba yung priority niya. Kaya nga ang sabi ko, babalik ulit tayo sa NEP, titingnan natin yung GAA na napasa, na iba ba yung direksyon. Kasi lumaki na naman yung dun sa mga tinatawag na soft pork, yung mga AIX, di ba? Tupad, lumaki yan, MAIF, kaya kung titingnan mo dun sa breakdown, number one ang education sa 1.7 trillion, the biggest, pero kung titingnan mo, ano ba ang nagawa last year ng sector na yan, 22 school buildings. So sabi ko nga, kung gagamitin talaga ng maayos yung 1.7 trillion, apart from the salaries and benefits, no? Apart from the feeding program na nakasama doon, siguro kailangan natin mag-produce ng 10 classrooms per month para makuha natin yung 120,000 Yes, oo. by the year. Ang kakulangan natin ay 170. Right. So, is the 1.7 trillion really protected that we can implement this? Kasi compared dun sa flood control projects, lahat yun nakikita Yeah. Pag nagbabaha, nakikita natin kung saan. Ang school building project, hindi natin nakikita. Makikita lamang yon nung mga residente dun sa lugar na yon na nagkaroon kami ng bagong school building. So kaya kailangan ang taong bayan patuloy ang engagement, pagtingin dun sa rollout ng budget kasi dun lumalabas yung mga problema. Exactly. Sa usapin naman po, ma'am, about yung, of course, medyo controversial about guarantee letters. When you ask them, parang they don't know po kung ano yung final implementing rules and regulations ito. Kasi guarantee letters, wala na daw, pero hindi daw nila mapipigilan kung may recommendation letter. Pero ang point kasi nito, yung budget ng hospital na So parang discretion dapat ng hospital na lang. So pag lumalabas ng recommendation, baka i-prioritize ng hospital, ito, recommend ni congressman to.
Diego, alam mo, totoo yung sinasabi mo kasi sa implementasyon, kunyari mahirap ka, pumasok ka sa government hospital, pagkatapos nagpa-opera ka o kung ano, hindi mo kayang bayaran, usually guarantee letter eh. Yes, Iba pa yung may rekomendasyon ang congressman, magpapa-check up ito, i-deduct mo sa pondo ko. Yes. So napaka labo pa kung paano i-implement yung walang guarantee letter. Siguro tingnan natin kasi nakagawian na yan ng Kongreso na may guarantee letter para sa isang constituent bago pa matanggap. Ngayon, kung ikaw ay nandun na sa system at hindi ka makapagbayad, ang hihingan ni Juan de la Cruz ay ang politiko nila. Yes. So babalik na naman tayo dun sa guarantee letter. Oo No, nga but, structurally, maraming kailangan i-reform dito sa implementation ng malinis na budget. Ang problema, wala namang implementing rules and regulation. Kahit yun dun sa AFP modernization, hindi nila Yes, sinama yung ano ba yung purchase natin? Ano ba ang priority natin? Wala, hindi nakalakip. Kaya sabi ko nga, the sooner na ma-print yung GAA at mailabas yung veto message, mas maayos para sa advocates na matingnan talaga. Tama ka, dugto ko lang konti, no? Tama ka doon, ma'am, yung sinabi niya about yung defense, no? Hindi naka-define kung ano yung track na tatahakin ng AFP in terms of how will they modernize sa Navy, sa Air Force, or sa ground. Very similar po, ma'am, sa flood control na wala rin master plan yung sinusundan. If you look at the budget, there is no definite guide on how the Philippines is to progress. Parang every year, bahala na, case to case na lang. Yeah. Ay sinusuyod ko nga yung special provisions, wala akong makita eh. Kaya sabi ko, nako, siguro depende ito sa ahensya. So, kung ahensya yan at reform-minded yung iyong kalihim, probably they will be coming up with some guidelines. But if your secretary is, you will just do whatever comes out, it may not be good for the malinis na budget. Doon po kasi dugtong ko lang din po doon sa pinag-uusapan nyo kanina na guarantee letter. Nakalagay po kasi doon sa budget when they are crafting it, there's no specific prohibition pagdating nga po sa guarantee letter. Pero may nung nakalagay naman doon sa mga anti-EPAL campaign na sa distribution ng mga ayuda, bawal na mga politiko doon, no? Bawal na yung mga presence sila, etc. But do you think, kasi they can always do that naman eh. Kasi, di ba? Parang kumbaga, kung words lang naman ang pag-uusapan, I believe they are very capable of thinking of the words. So do you think na they are trying to hide from technicality by not putting it specifically in the prohibition doon sa kanilang when crafting the budget pagdating sa guarantee letter? Well, clearly, the point that such items are not declared in the budget, that is already contrary to transparency, no? Kasi yan the most important law that Congress passes is the GAA. So lahat yan sinusuyod. So yung tanong mo, Angela, oo, may problema tayo doon dahil hindi alam. At pag hindi alam at hindi klarado, subject yan sa interpretation ng kung sino-sino. Yeah, exactly. Of course, no, yung kanina pinag-uusapan natin ang program appropriations. Yun po yung mga na-veto lamang ni Pangulong Bongbong Marcos, and these are yung mga kumbaga budget na wala pa naman talagang funding, no? Like what you said earlier. Pero doon po sa mismong budget natin, 6.7 trillion pesos, wala po doong na-veto yung Pangulo, yun po talaga yung may mga na-allotted na budget. Sa tingin niyo po ba doon sa mismong budget natin, may nakikita po kayong mga red flags na dapat po talagang napagtuunan din ng pansin? Tingnan natin yung top agencies na nakakuha. Yung Education. DepEd, DOH, DA, and DSWD. So lahat ito mga frontliner agencies, no? When I say frontliner, talagang may impact sa taong bayan. So it is incumbent upon the present secretaries, and I heard there will be 9 secretaries who will be, there'll be a toss again in the cabinet. 9 secretaries are said to be leaving. So we really need to see how this thing will roll out.
The oversight is very important. When I say oversight, congressional oversight, no? Because the claim that DepEd got the highest in history, and that is a fact, has to be guarded consciously by everyone because that's a huge allocation. Tsaka ma'am, ata yung sa DepEd, no, kaya lumaki rin daw because most of the dati na pumupunta sa DPWH for construction, parang binalik lang sa DepEd na which is not really naman their function. So in Diego, essence, alam mo yan. Yes. At dyan pumapasok yung school building. yes. Diba? So, would the school building be another flood control mess? I hope it doesn't become because this is education. And parati kong sinasabi, nung ako'y naging university president, dapat ang edukasyon ilabas sa korupsyon. Kasi ito yung may impact talaga sa taong bayan. But won't this affect, ma'am, how DepEd will manage the quality of education now we are lagging behind in? Yes. Alam mo, ang problema dyan, Diego, that's a very good question. Ang problema dyan, trifocal ang education natin. There is DepEd handling primary to secondary. There is CHED, no? And hindi nag-uusap-usap yan eh. So si DepEd, si CHED at saka si TESDA, hindi nag-uusap-usap yan. Kaya nga merong panukala na ibalik sa dati na isa na lang ahensya para nakikita mo kung where you know, some things fall under the crack na hindi naman maaasahan kasi independent from each other. Maraming reforms both from EDCOM 1 and EDCOM 2 about education. I don't know if that was inputted in the 1.7 trillion. That's why I want to see it. In terms of health, ito yung questionable na ibinalik daw yung 60 billion. Hindi. Nag-allocate ng bagong pondo. Diba? Yun nga yung debate, no? Ang sabi ng Supreme Court, ibalik. Return. Very clear yon. So yung return dapat from the savings ng 2025 or from yung itong mga nagbalik ng pera, hindi ko maintindihan kung saan itong mga sa baha, saan dinala yung pera. Ang dali mong ibalik yung 60 billion sa PhilHealth. Ngayon, kaya tumaas ang PhilHealth, hindi naman totoo yung sinasabi na second, ang PhilHealth sa taas dahil sa kagustuhan nilang malusog ang Pilipino, ayun ay yung 60 billion na kinuha nila. So artificial yung bump ng PhilHealth. That's a good point, Yeah, so yun yung mga problematic. Nakita natin si PDIC na under ng Bangko Sentral ng Pilipinas, even si BSP is thinking of going to the Supreme Court to get the 107 billion returned to them. And that is crucial because that is the backbone of our banking industry. Pag nagkaroon ng bank run, asan ang insurance mo? Yes. Diba? So ang daming mga ginawa nung 2025 just to put together a lump sum which was used for political ends. So sana itong 2026, na sila na rin naman ang nagsabi na malinis na budget, ay magpakatotoo sila kasi kawawa ang taong bayan. Okay, dun po sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na may pork pa rin at giniling daw yon, no? Pinagpunta-punta kung saan-saan pero meron pa rin, mataba pa rin, and she feels and she thinks na gagamitin daw po ito sa pagsasampa, no, ng impeachment complaint against VP Sara. Alam mo, Angela, ako ang pakiusap ko sa administrasyon, tigilan na natin itong mga politika muna. Ayusin natin ang bansa natin, ayusin natin ang serbisyo publiko, maging transparent at maging accountable. Pero nag-agree ako dun kay Senator Marcos, no, talagang giniling. Sa liit, hindi mo na alam kung anong uring pork yun. Alam natin, may soft pork, may hard pork. Ang unprogrammed appropriation, tinatawag na nila ngayon as shadow pork. No? Lahat naman yan, inalis ng Supreme Court. So, pag giniling, hindi masyadong tinitingnan ng tao kasi maliit yung sum compared sa lump sum. Yes. Kaya yun ang nakakatakot kasi kung gaano kapino ang giling,
Ganun ang kawalang accountability. Oo. Mabilis na lang po, ma'am, kasi yung isa pa pong issue dito, yung allocables. Gusto po nila sana mapublicize itong allocables ng DPWH and of course ng senators and congressmen. Unfortunately, hindi daw. But according to Congressman Valeriano yesterday, sabi niya, it's available naman. Anytime if you need it, you can just get the document. Is that really true? Ay, hindi yan totoo ha. Yun nga ang little committee. Hanggang ngayon, hindi nila pinapresent yung Small dokumento committee, eh. oo. Yung pang allocables. Alam mo, yung allocables, tulad rin ng little committee. Kaya nila ayaw ilabas kasi yung Doon magkakaalaman yung proponent. Oo. 'Di ba? Doon sa little committee, may proponent. Nakita natin kung sinabi ni Congressman Toby Chanco, ito, malalaki. Doon sa allocables, hindi naman pantay-pantay yun eh, hindi equitable. Yeah. Kaya nga ako, parati kong sinasabi doon sa mga kaibigan natin sa Kongreso, siguro napapanahon na gumawa kayo ng formula. Oo. Kung ini-insist nyo parating may pork barrel at sinabi na ng saligang batas, bawal yan, gumawa kayo ng formula Right. na probably iti-take into consideration mo yung population, land area, di ba? Yeah. Meron naman tayo niyan sa Internal Revenue Allotment. Meron population, land area, at saka yung common, equitable. So, gumawa tayo ng formula para kahit yung mga pork, may formula na ilalagay sa GAA. Or, the other option is really pass an infrastructure budget with a term of 3 years. So that, lahat ng infrastructure, ilagay mo na doon. Mga congressman, wag na kayo dyan sa infrastructure, sa legislation na kayo. Exactly. Para yung tatlo, kita lahat ng tao, sa distrito ko, ito ang kakuan. Oo At nga. natitigil natin yung, dahil nag-cross ng district jurisdiction, yung kalsada nag-iiba. Yeah. Nararamdaman niyo yan pag Kaya may dumaan kayo mga sa daan. Correct. may parking Diba? fee pa. Oo, di ba? Kaya, siguro, napapanahon na. Kasi hindi naman natin sila... Okay, nawala. Kung kailan pa ending na. Alright. But very good points yung sa PhilHealth tsaka yung sa formula for the allocables yung pork. Yes, ma'am. Balikan natin. Mabilisan na lang. Oo, You were yun, saying, yeah. Dun sa formula ng allocable, siguro, i-explore natin para yung mahihirap na district, hindi mo naman pwedeng sa NCR binibigay lahat yan at sa Luzon. Yung mahihirap, nade-develop. Di ba? Yun nga ang reason ng pork barrel. Kung titingnan natin nung 1987, nung binalik yan, ang pork barrel, kaya equitable, pareho, at kung masipag ka, you get an extra, para sa development ng districts. Alright. Hindi naman nangyari yan, lalong lumala. Well, sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan. But we'll see. That's right. Titignan natin, tulad ng nasabi niyo, ma'am, yung implementation nito ang mahalaga. On that note, maraming salamat po sa inyong oras and of course sa inyong insights, political strategist, Malu Tiquia. Maraming salamat po. Salamat.